Mag-aalay tayo ng bulaklak ngayong 10th anniversary ng Mamasapano Massacre. Yung field dito sa likod ko, yung site kung saan nangyari yung tinatawag natin ngayon na Mamasapano Massacre. Natatandaan natin siya pag nababanggit yung SAF 44. Dito nag-alay ng buhay yung 44 na tropa ng PNP Special Action Force. It was a mission to arrest yung wanted ng FBI for terrorism na si Marwan, who was Malaysian. Pero teritoryo kasi ng MILF itong Tucanalipaw sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Hindi na abisuhan yung mga puwersa ng MILF na may papasok na Police Special Action Force noong madaling araw ng January 25, 2015. Kaya nauwi sa labanan. Besides the SAF 44, 17 MILF fighters and 5 civilians were killed in the clash. Local journalists say all the victims should be remembered as the Mamasapano 66. You know, there's 10 years of hindsight now behind us. Malinaw sa mga taga-MILF, sa mga journalists na matatawag nating eksperto na sa pag-cover at sa pag-intindi dun sa nangyari dito, na it really was a lack of coordination among the units, security units ng gobyerno ng Pilipinas na nag-lead dun sa tragedy na yon. Muntik nang mabulilyaso nung insidente yung Bangsamoro peace process. Nagpalit muna ng administrasyon bago umandar ulit yung negosasyon. At heto na tayo ngayon. Opisyal na nating tinatawag na Bangsamoro tong lugar na to. Ito yung pinaglalaban noon ng MILF at iba pang Moro armed groups. Nakakalungkot lang na kinailangan pang magkatrahedya para mapansin ng gobyerno yung mga pangangailangan ng komunidad dito sa Tucanalipaw. Ang laking pagbabago nitong nakaraang 10 taon. Simula nung kabataan pa namin, parang nakalimutan na kami ng gobyerno ba. Walang development sa aming lugar. Marami kasing project na patayo dito after nung insidente. Ngayon kahit papano may katahimikan na dito, tungkulin nating lahat na alalahanin ng mga kwento at pangalagaan yung kapayapaan na mga buhay ng kapwa nating Pilipino ang naging singil. JC Gotinga, Rappler, Maguindanao del Sur.